Today ngayong araw guys is titignan natin kung may nagagawa ba talaga yung tatlong options dito sa X-Boost ng Infinix. So meron tayo ditong power saving mode, equilibrium mode, and performance mode. So ibig sabihin mga kaboom, no, yung power saving daw is mas nakakatipid ka sa battery pero mas less performance. Yung equilibrium, yan yung parang balance mode. And yung performance is yung parang pinaka-sinasagad yung performance ng phone pag naglalaro kayo. Ibig sabihin, pag gusto nyo daw makapaglaro ng solid talaga na gameplay, dapat pupunta tayo sa performance mode. Pero ang pinakatanong, may improvement ba talaga sa performance pag pinagpalit-palit natin? Yun yung sisilipin natin. So, ang gagawin natin guys is gagamitin natin yung tatlong benchmark, Geekbench, Antutu Benchmark, at 3D Mark. Then, itetest natin sila gamit yung iba't ibang gaming modes. Pero first of all, kailangan mai-add muna natin sila sa gaming mode ng Infinix. So, punta tayo ng settings. Then, punta tayo dito ng special function, game mode, then supported games. So, ngayon, titignan natin yung 3D Mark, naka-add na. Yung Antutu Benchmark is hindi pa naka-add. Then, yung add natin last, yung Geekbench. So, ngayon, try muna natin. Ilalagay muna natin siya sa power saving mode. So, isa-isahin muna natin. So, puro power saving muna, then puro equilibrium, then puro performance. So, percentage natin is 99. So, ang gagawin natin para fair is i-charge muna natin to 100%. Then, ipapahinga natin ng 15 minutes. Then, itatry natin yung Geekbench. Then, rest ulit natin ng 15 minutes. Then, Antutu. Then, pahinga ulit ng 15 minutes. Then, 3D Mark. Then, titignan natin kung ilan yung magiging battery niya. So, yun yung gagawin natin ng paulit-ulit sa tatlong gaming modes. So, ayan, 100% na tayo. So, simulan na natin yung test. Again, sisimulan muna natin ang power saving mode. So, start na natin. Using the power saving mode, may nakuha tayong single core na 1,200 and multi-core score na 3,941. Pagdating naman sa Antutu, meron tayong 1,298,769. Then, sa 3D Mark, nakakuha tayo ng best loop score na 2,930, lowest loop score na 2,200 na merong stability na 75.1%. And pagkatapos ng tatlong test, meron tayong natirang 81% dito sa power saving mode. By the way pala, lahat ng test is ginagawa ko nang meron akong gamit na phone case kasi in reality naman, yes, mas mataas yung magiging performance natin pag walang phone case. Pero in reality, syempre pag naglalaro tayo, may phone case tayo, di ba? Lalo na pag dito kayo sa Infinix maglalaro, may pagka-metal yung body niya, mararamdaman nyo yung init pag wala kayong gamit na phone case. Anyway, ngayon punta na tayo sa equilibrium mode or kanyang balance mode. So ayun guys, natapos na yung ating balance mode na test. Currently parang tumaas siya, no? So kanina nakakuha tayo ng 1,200 na single core. Ngayon umakyat siya ng 1,228. Then yung multi-core score natin is 3,941. Ngayon umakyat siya ng 3,989. Pero to be honest, sa actual performance, no, pag ginagamit niyo yung phone, yung ganto kaliit na boost, hindi nyo mararamdaman. So ngayon punta tayo ng Antutu. So, sa Antutu benchmark, actually, spoiler, bumaba siya. 1,275,860 points, meaning bumaba pa siya. Pero yung Antutu kasi hindi yan super accurate na parang kada test is pare-parehas yung result nyo. Pwedeng habang power saving mode is pag nagtatlong test tayo doon, pwedeng yung tatlo na yon mas mataas isa, mas mababa yung isa. So yung ganito kaliit naman na difference is wala namang effect yun. Halos ganun lang din yun. Ang usually may mga impact na difference is yung mga 100, 200,000 points difference. Yun yung talagang ramdam mo yung pinagkaiba ng performance. Pero kung ganito lang yung binaba niya compared kanina, hindi nyo na kailangan masyado i-overthink yun. Ngayon punta tayo ng 3D Mark. So, ito yung first test, then second test. Umakyat yung ating best loop score, pero bumaba yung ating lowest loop score, and bumaba din yung ating stability. And may natira tayong 83% na battery, so parang baligtad, di ba? Yung equilibrium, yung mas mataas yung natirang battery, tapos bumaba yung performance, pero yung power saving mode, yung 81%, mas bababang battery, pero mas mataas na performance. So, ngayon, pinakahuli, itatry na natin sa performance. Ngayon, using the performance mode, yung single core natin is 1,209. Then, yung multi-core score natin is umakyat siya ng 4,190. Pagpunta naman natin ng Antutu benchmark, dito may magandang improvement, no? Kasi umakyat na tayo ngayon ng 1.3 million Antutu points. So, ibig sabihin mga kaboom, no, meron tayo magandang performance boost talaga from power and balance
to performance. Pagdating naman sa 3D Mark, no, so maganda rin yung nangyari. So meron tayong magandang best loop score na 3025. Lowest natin is 2493, giving us a 82.4% stability. So current battery percent natin is 79%. So medyo mataas yung overall improvement talaga. So meaning guys, from power saving to balance mode, sa lahat ng tatlong benchmark na tinest natin, napakaliit lang ng pinagbago. Pero from balance to performance or equilibrium to performance, sa tatlong benchmark na ginawa natin, maganda yung jump ng boost na nakuha natin. So I think safe to say naman na pag maglalaro kayo, gamitin nyo na lang agad yung performance mode. Kasi kung titignan nyo, mas mataas pa yung stability na nakuha natin sa performance. So ayun lang guys, quick video lang tayo. Sana may natutunan kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.